Kailangan natin ng tubig para tayo mabuhay, no? Kapag mainit, kailangan tayong lagi umiinom ng tubig, no? Pag tayo napapagod, pag tayo nanghihina, kinakailangan nating uminom ng tubig sapagat ang tubig ay buhay. At kadalasan, nabubuo ang mga pamayanan kung saan malapit sa pinagmumulan ng tubig. No? Sa ating ebanghelyo ngayon ay nagkaroon ng pagtatagpo si Jesus at isang babaeng Samaritana. Ang totoo, ang Samaritana at ang mga Hudyo ay nag-iiwasan. No? Iniiwasan ng mga Hudyo ang mga Samaritana o ang mga Samaritano. Subalit sa pagkakataong ito ay nagtagpo sila sa bukal, no? O sa balon na tinatawag balon ni Jacob o the Jacob's Well. Alam niyo mga kapatid, sa bansang Israel ay mahirap humanap ng tubig at bibihira ang source ng water. Kaya nga kadalasan ang balon ay communal o para sa buong neighborhood. No? At dahil doon nagkikita-kita ang mga tao. Ito yung nagiging place of encounter or meeting place. Dito sila nagkakakilala, dito sila nagkakausap-usap, no? Gaya ng nangyari kay Jesus at sa babaeng Samaritana. At madalas ay umiiwas ang mga taong umigib o pumunta sa balon ng tanghaling tapat sapagkat matindi ang init. Subalit kakaiba ang babaeng Samaritana sapagkat tanghaling tapat siya umiibigib. Bakit? Kasi alam ng babae na bibihira ang mga taong umiigib pagtanghali. Kaya siya nagpupunta doon dahil umiiwas siya na siya'y pinag-uusapan ng mga tao. Kasi itong babaeng Samaritanang ito ay marami na naging asawa. Nagpalit-palit na ng asawa. No? At ang kinakasama niya ngayon ay hindi niya asawa. So siya'y pinag-uusapan at marahil nilalait ng kanyang mga kapitbahay. Kaya umiiwas na lamang siya. Subalit sa pagkakataong ito, nakatagpo naman niya ang isang lalaki na hindi niya kilala. No? At ang lalaking ito ay unti-unting nagpakilala sa kanya. Ang una ang pagkakakilala lamang niya ay isang Hudyo. Subalit unti-unti nagpakilala ang lalaking ito at sinabi ng lalaki na nagtataglay siya ng tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Na sino man ang uminom sa tubig na ito ay hindi na mauuhaw at magkakaroon na ng buhay na walang hanggan. So unti-unti nagpakilala si Jesus sa babaeng ito hanggang sa sabi ng babae, kayo yate isang propeta. No? Kayo yate isang propeta. Hanggang sinabi ng babae na alam po namin na darating panahon na darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo, na magpapahayag sa amin ng lahat ng katotohanan. At sinabi ng kausap ng Samaritana, ako ang iyong tinutukoy, no? Ako ang iyong tinutukoy. Alam niyo mga kapatid, bibihira ang okasyon o maaring walang okasyon na inamin ni Jesus na siya ang Kristo. Madalas pag may nakakakilala sa Kanya at may nagtatanong na kayo po ang Kristo, madalas ang sabi niya, huwag mo itong ipagsasabi. Huwag mo itong ipagsasabi. Subalit, sa pagkakataong ito ay inamin niya at sinabi niyang, ako ang iyon tinutukoy. No? At doon na nga, nagbukas ang isip ng babae. Nabuksan ang kanyang kaisipan. At dahil sa kanyang matinding kagalakan, ay nagawa niyang iwan ang banga sa balon. Nakalimutan niya na ang dahilan bakit siya napunta doon para umigib. Nalimutan niya na yon. Dali-dali siyang umuwi sa kanilang lugar at ipinamalita niya sa kanyang mga kababayan, sa kanyang mga kapitbahay
na natagpuan niya, nakilala niya, nakaharap niya ang Mesiyas. At dahil nga doon, ang mga tao, ang kanyang mga kapitbahay, ay sumama sa kanya. At doon, nakilala nila at nakaharap nila ang Mesiyas, ang tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. No? So mga kapatid, tayo din, alam ko, tayo lahat, ang mga tao ngayon, ay may nararanasan kanya-kanyang pagkauhaw. No? Hindi lamang pagkauhaw na literal, kundi pagkauhaw sa pagmamahal, pagkauhaw sa pansin, no? Pagkauhaw sa katotohanan, gaya ng bansa nating naghahanap ngayon ng katotohanan, sino ang magnanakaw, di ba? Katotohanan sa katarungan, nais natin na ang mahuhuling magnanakaw ay maipakulong. So naghahanap tayo ng katarungan, no? Naghahanap tayo ng kahulugan ng buhay. Maraming mga tao ngayon naghahanap ng kahulugan ng buhay. Gaya halimbawa ng Japan, ano? Ang Japan ay isang mayamang bansa, subalit sila rin ang pinaka number 1 sa dami ng nagpapakamatay. Kasi walang kahulugan ng kalambuhay. Ang kanilang buhay ay magtrabaho lamang. Yun ang kahulugan ng buhay nila eh. Paano pag mawala na ng trabaho, di wala na kahulugan ng buhay? Kaya marami sa kanila, nagpapakamatay na lamang. Nauuhaw sa kahulugan ng buhay. So ganyan, no? Maraming pagkauhaw tayong nararanasan sa buong mundo. At hindi nila alam na may buhay o may tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Walang iba, kundi si Kristong ating Panginoon. No? Yun ang dahilan kung bakit tayo nagsisimba. Meron tayong nararanasang pagkauhaw. Naghahanap tayo ng katotohanan. No? Na tanging kay Kristo lamang natin ito matatagpuan. Sa simbahan natin matatagpuan ang tubig na nagbibigay ng buhay, buhay na walang hanggan. Na tinanggap natin sa sakramento ng binyag. Na tayo ay, dahil sa tubig na ito, ibinigay sa atin ng Espiritu Santo, na nagbibigay sa atin ng kapatawaran sa sakramento ng pakikipagkasundo. Nagbibigay kapatawaran sa ating mga kasalanan. At nagbibigay sa atin ng pagkain na nagbibigay ng buhay. Walang iba kundi si Kristo. Kaya nga po, yan dahilan kung bakit tayo naririto. Kaya ang ating banal na misa ay tulad din ng isang bukal na tayo ay umiigib ng tubig. At alam niyo mga kapatid, kinakailangan punuin natin ang ating puso ng tubig ni Kristo sapagkat ito magbibigay lakas sa atin. At paglabas natin, dali natin ito at ibahagi natin sa ating kapwa. Isa sa dahilan kung bakit lumaganap ang korupsyon sa ating bansa ay sapagkat hindi natin ibinabahagi si Kristo ang tubig na buhay. Hindi natin ibinabahagi, sinasarili lamang natin. Itinatahimik lamang natin. Subalit, kung bawat Kristiyano na matapos magsimba at tanggapin si Kristo sa banal na Eucharistia, ay ibabahagi si Kristo ang buhay na tubig, ay masasawatan natin ang korupsyon at ang pagnanakaw sa ating lipunan. No? Kaya nawa mga kapatid, tulad ng babaeng Samaritana sa Ebanghelyo, matapos nating tanggapin si Kristo, ang buhay na tubig, ay ibahagi din natin siya. Saan man tayo pupunta, sino man ang ating makakaharap sa araw-araw. Tumayo tayo at pahayag natin ang